MPL S12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Magsisimula na ang Game 1 of Echo versus Minana Evos. Marami naman ang nagpe-predict na Echo ang mananalo dito. Hindi papayag ang Minana Evos na hindi man lang makaisa dahil playoffs ang nakataya. Anong pwede nating expect sa early game? On paper, mangyayari talaga yun eh. Masasabi ko, kailangan na Minana dito. Na-imagine ko na eh, bumabalik yung mga ganitong type ng lineup. Kailangan nila dito ng tamang macro. Sa ganitong lineup na team fight heavy ka, you move as one eh. So dapat yung objective nyo, tama yung tinitrade nyo. Kapag nakakuha ng Toro yung isa, dapat may nakuha man lang kayong 2 kill. Okay, quick and wait. Makuha dito. Little Alright. Wonder, una mapupunta sa Minana Evos. At dito dapat mag-iingat yung Echo. Paramis yung kalaban nila. And inisip talaga natin when it comes to the Cho and the Novaria, gusto nila medyo lumapit para makapagkuha pa ng magandang vision. Pero risky yun kasi baka mahata kayo na maganda ni Lancy. So kailangan mag-ingat doon ang Echo. Katulad nandito. Shadow Stampede hatak, tapos labas-labasan ng mga bubbles. Pero alam ni JP yan eh, tinitipid niya rin yung flaker niya eh. Mga ganyan, ano lang yan eh. Oy, nag-burn ba ng flaker? Nag-burn ba? Mga ganon-ganon lang yung mga moves na yan eh. Ganun lang pala, no? Ang nakakatawa dito, no, may interesting tayong napapansin kung saan na kay Lancy yung bulaklak ng isang Florin. No? Usually, binibigay yan sa jungle o kaya sa marksman mo. Pero napaka-interesting makita na nilagay nila sa mage dahil yun nga naman ang naglalaban madalas sa may bandang mid lane. Bakit hindi mo doon ibigay? 20 segundo bago lumabas ang pinakaunang turtle pero magkakaroon muna ng konting hagupitan doon sa may bandang itaas. Focus lang muna mula sa 2 team. Naghihintay lang magka-burn na ng flicker. May hila na gagawin. Pero makakaiwas si JP, si Carl ngayon. Ang mas may hila pero medyo makunat ang isang Akai. But then again, the sustain coming out from the Paramis and the Florin really doing wonders for Minana. Pero tumugo si Carl TZ doon ha. This might be free turtle for Minana Evos. Invade. Pero may invade tapos meron ding contest doon sa baba. Nanakaw ata. Hindi, nakuha pa rin ni Carl. Binabanatan niya ngayon ay nasa baba. Meron siyang easy heavy spin. Pero sa bottom side naman, doon sa bandang turtle, ay makukuha walang iba kundi ni KZen. That is a kill for a turtle. Yun yung sinasabi natin kanina. Dapat tama yung mga isusugal mong objective. So that's gonna be the call for Echo. They traded it. Good acknowledgement of the situation. And of course, para sa Minana Evos, good call din. Kahit napitas doon si Lancy. By the way, another trivia. Another one for the young GOAT. First in most games won in MPLPH with 233. Hindi pa tapos talaga yung hangkot ni Carl TZ ng mga record. Top side! Oh, Benny! At parang ganun lang naulanan ng full barrage. That's a kill going to the hands of Minana Evos. At saktong-sakto sa gold laner pa. Ganda nun para kay Doming. Masaya si Paldomeng. At saka ito yung parang sa galaw ngayon ni Lance at saka yung Faramis, parang pinanood nila kahapon yung Geek Fam, si Aboy. Yung ikot nilang dalawa ni Baloyski with the Faramis, non-stop sila. Kuha ng info, kuha ng konting pokes, kahit hindi sila makakuha ng kill. At tama naman yung ginagawa ngayon ng Minana Evos. At medyo nakikita mo na didisrupt nga yung pag-ikot ng Echo. Nahirapan dito sila JP at saka si Sanji. Meron ka kasing 2 life sa side ng Minana. Kapag nakasipa si JP ng isa, pop lang ng ulti si Spider Miles. And then, pag nandun pa si Lancy, like kung katabing-katabi, pwede lang din siya mag-ultimate ng Shadow Realm. So, kailangan yung side ng Echo, yung pick-off nila. Wow! Rekta kill. Then again, may dodge ang gagawin si JP. Yun lang mga hindi yun natuturo. Oo, hindi yun natuturo. Yung mga paharap, yung iwas mo paharap, babariling ka na, pero yung iwas mo paharap. Naiwasan niya yung Appraiser's Wrath. Could have been a kill there for KZen. Then again, it's still 1-1. Okay. Speaking of 1-1, naka-corrosion side na dito si Benny Cutie. And that's something that Minana Evos has to watch out for. Again, masaya naman dito si Doming na nakakuha ng first kill ang Minana Evos na sa gold laner ng Echo. So right call ito by Echo. Pero Minana Evos are doing the same thing. Focus on the turtle while Echo gusto nila mag-push ng mga lanes. Tsaka nirespeto ng Minana Evos, no? Pero sa may bandang ibaba, may turtle fight. Okay, KZen tumatangki ng konti. Dito tayo nakapokus sa turtle fight. Goes Stampede. Baba natin Sandford, pero makakapag-out si Sandford. 3K ang buhay ng turtle. Turtle ngayon. Carl TZ, binitawan niya muna. Carl, binaba natin ngayon ni na Lord JE. Pero heavy spin, red 3. At pumalakpak ang mga fans ni Carlito. May kasama pang emote yun, boy. May Nilabas kasama yung pa. doge. Pre, yun yung mga bagay na hindi mo kailangan ng malalim na analysis eh. Basta nag-ulti, tapos nag-retry, nakuha. Benny! Ay! Nako po! Medyo
umasim lang, Benny Cutie. Muntikan na actually na ma-pop off yung ultimate ng 1-1 pero may clutch stun din na lumabas galing kay Spider-Miles. Kita mo na ubos na yung marka and malapit na mag-ulti dun si Benny but clutch stun galing kay Spider-Miles. Full barrage coming in from Doming. Wala lang. Wala lang. Ano lang. Poke lang. Pang-clear lang. Tsaka grabe, no, kanina dun sa isang banat na lang ni 1-1, makakalipad na sana, hindi nagpa-panic flicker si Doming. At talagang alam niyang kaya niyang ilakad. Pagkatapat mo yung 1-1, dapat pag binanatan ka, titignan mo rin yung mark eh. Oo. Tapos sasabayan mo lang yung lakad niya eh, para hindi mag-proc yung mga, ano ba yun, 8 palms. Yung mga para hindi mag-proc yung ultimate. Oo. Oo. Alam ko man din darts yung binabato ni 1-1 eh. Oo, yun. Pero yung mga hindi ko darts. alam kung ano yung tawag dun sa minamarkahan Yung niya. basta yung mark. The Basta yung 1-1 mark. Basta yung mark. So, good job for Minana. Good job, of course, for Doming. Meanwhile, in the mid lane, heavy spin. Sino maipit dito? Napagamit! Mag-isa ng ultimate si Lancy! Uy, Oh my grabe! G! Pero yung heal pa rin, Natakas pa! yun yung sinasabi natin. Yes. The ultimate, the global healing of the Florin from Spider-Miles. Kung tutuusin, no, parang medyo uube line na pala ang ating nakikita dito. Parang, Uy! teka lang dun sa may bandang itaas. Benny Cutie goes down once again. Pero, 1 for 1. Okay, I gold think that's laner worth trade. it. Yeah. Gold laner trade. Not really worth it. Even though Benny Cutie nakakuha ng kill, third death na para sa Bagyo. Meanwhile, first death pa lang para kay Domeng. Hindi ganun kalaki yung lamang dito ni Domeng, but that's something Echo needs to watch out for. Para sa Minana Evos naman nakita natin, again, the strength of a lineup na meron kayong dalawang pang-sustain. Kahit pick off yung kalaban mo, mataas yung chance na if ever hindi mabawasan kaagad ng Echo yung mapipick off dito ni JP, ay may heal lang ng Minana Evos. Labanan para sa turtle lang ating nakikita. This time si Kaizen naman ngayon. Heavy spin. Mula kay Carl. Ayan na yung hila. Lancy? Ghost Stampede. Hila is there. Medyo makunat lang yung Panda. Meron pang ultimates. Kaizen. Nakunat pa rin talaga ng Panda pero okay lang daw. As Minana will take that kill plus yung turtle. Meanwhile in the top lane, magbabasag na lang si Benny. Yun yung bawi. Yun yung worth it. Yung trade na hinahanap din ng Echo at ngayon may mas control na sila around that gold lane area. Sa tingin ko ang win condition pa rin ng Echo dito ay talagang si Benny Cutie pa rin na bigyan pa rin ng spasyo si 1-1 na makapag-farm, especially in the early game. Actually, speaking of, nasurpresa nga ako, may konting lamang pa nga si Benny. Benny Cutie sa farm ni Ixia. Pero medyo tabla pa rin yung farm nila kahit sa lahat na nangyari kay Benny Cutie doon sa gold lane. And surprisingly also for Ixia and Minana Evos. Now, one of the sleeper reasons kung bakit lamang dito ang Minana Onte ay dahil nasa-shutdown din nila yung pag-ikot ni Sanford. The rotations onto their Lord JM na handle niya na maayos yung lane. Ay, ayun lang! Flicker Way of the Dragon combo! At yun yung pinakaayaw mangyari ni Lancy sa kanyang sarili. Yung siya lang ang madadali. Tapos ito pa yung masama, hindi kasi wala kasing pwedeng mag-react sa ganun eh. Either expect mo na mag-flicker o nandoon ka na, too late na. Baka ito yung reaction. Taunt coming in. May punish na gagawin ang Minana. Good read. Galing sa Minana Evos na nakita nila kagad yun na medyo overextended. Si JP sasabi nila, ay, sige, go na lang natin. Good call. And napakaganda nga rin ng nagiging trading by both teams here. Wow. Pero Doming, Star Helix. Benny Cutie! Oh my G! Napalipad si Benny Cutie. May sound effects mula kay Red Mars. Yung barrage coming in. At umabot pa yung uling tama. Domeng with the counter. Go together with Spider Miles. Pero wala na mga heal ngayon this time. Ang side ng Echo. Pero ayun ang problema. Yun ang problema. Yung Minana, yun ang solusyon. Pag nawala yung heal ni Spider Miles, meron pa tayong Shadow Realm. Kaya goods na goods tayo. Grabe talaga yung sustain, no? Ito yung isa sa mga variant, ang uube lineup talaga na nakita natin ilang seasons ago na rin, yung Estes plus the Faramis. But this time around, it's the Florin plus the Faramis. Napakahirap talagang pumatay dyan at medyo kulang pa kasi sa item si Benny Cutie. Kaya kahit nakalipad siya doon, hindi masyado bumalik ang kanyang HP. Crucial ang magiging, sabihin na natin, win of nature para dito sa larong ito dahil nga sa full barrage. Pero Lord ngayon, sasayawan na ng dalawang kupunan. The item, may lighting truncheon na dito si Lancy. Kailangan mag-space out onto ng Echo. Masakit na yung damage ng Faramis at nirarush na lang ng Minana Evos. Alright. Ayun na nga yung ultimate ni Sanji. Haharap si Lancy. Penalty zone, pangarang Lord JM. Binabanatan si Carl Dizzy. Carl Dizzy ngayon, volado, full barrage. Ay, wanit na lang! And Carl is down. That is Kaizen with the Lord! Grabe talaga.
yung mga Ixia ultimate ngayon, yung mga full barrage. Biruin mo, Papapang! napakalayo pa. Sige, sound effects mo ko. Papapang! Napakalayo pa lang. Pinagbabanat ka na ng ganun. Papapapang! Ganun. So, yun yung sinasabi natin, Menana Evos, great sound effects, na grabe, nag-improve talaga yung pag-objective team fighting nila at pag-control nila sa mapa around the objective fights. And nakita mo dito, again, I think that one of the factors here is the fact na merong focusing mark ang Menana Evos. There's always going to be one member of Echo na makaka-receive na mas mataas na damage na konti. And at this point in the game, na nag-spike na yung mga heroes, yung, hindi ako nagkakamali, mga 6% extra damage or so, nabibigay ng focusing mark, mas mataas, mas hapdi na yun. Kaya nakita mo, ang bilis na mabukas ng mga miyembro ng Echo at saka yung timing ng bato nila. Ang ganda na ng throughout this game, ang ganda ng timing ni Domain sa pagbitaw ng full barrage. Para sa akin kasi perfect yung meron kang utility healers kung ikaw ang isang Ixia eh. Kasi pwede mo siyang itrato na ano para kang Parsa. Yung tatayo ka lang, so wala kang mobility. Kaya kailangan mo ng mga heal. Ayun, okay. Second life coming in. Lancy, napakagandang Netherrealm altar. Si JP ngayon ang pamanatan. Penalty zone. no. Lord JM, isa pang strike. JP makakawala. Sanji with the recall. Lamang pa rin ang side ng Minana. Gusto na sumugod ni Lancy. Nandun siya sa logo ng Munton. Pero Torre lang daw muna. Nasaan yung logo ng Munton? Ayun, Yun sa kaliwa, sa gilid. Ay, oo nga, nakita ko na. Pero men, late game na talaga ang kailangan asahan dito ng Echo, no? At this point, dahil grabe na nga yung snowball ng Menana Evos at ang hirap lumipad kung 1-1 ka. Hindi, madali lang lumipad. Ang mahirap, maka-reset. Mahirap kasi. Ikaw ba naman may healer na tapos meron pang necromancer? May altar eh. Yun talaga eh. And ang maganda kasi sa Minana, ang ginagawa nila, hindi nila pinagsasabay. Yes. Kung mapapansin mo, laging nauuna si Spider Miles. Oo. Heal muna ako, then pag pulado tayo, sobrang patient ni Lancy. Yes. Hindi niya pinapop agad yung Shadow Realm eh. Okay, hindi pinabol dito. Okay, and now they'll be able to get away. We've seen so far that Echo, kahit na hirapan nga sila sa mga objective fights, yung naging approach naman nila is okay, magko-contest pa rin naman sila, pero binubukas na nila din yung mapa. Doon sila nakakabawi onte. Lamang pa rin yung Menana Evos, pero dahan-dahan, kung hindi mag-ingat dito ang Menana Evos, baka mapaikot pa ng Echo galing sa split push na naman. I mean, 2K gold lead din lang naman na malapit pa. nakita na natin yung mga 8K, mga 10K. Ano yung comeback. nakakabaliw? May nangyari din. 13K pa tapos nabaliktad pa rin. Ano yun, RSG? Last week lang yun. Nakapak nila yung some 8K plus na kalamangan. So, sa sinabi ni Renmar, siguro pwedeng doon kumuha yung Echo ng panalo. Sa split sa isa-isa, yung pitas isa. Ang problem, hindi na gagawin ng Nana na mag-iisa-isa eh. Magsasama-sama na to eh. Ube time na nga sila eh. Yun na yun eh. JB? Okay, pero ayun, naisahan, meron ba ultimate? Ayun, nag-ultimate na Spider Miles. Grabe yung heal. Ang kunat mo, Lord GM! Imaginein mo, men, tinangkay mo yung buong crossbow of tang hindi ka man lang kinabahan. May tiwala sa tropa at ngayon Menana Evos ang magsisimula ng Luminous Lord na to. Tatangkin na ni Kaizen, pero nandiyan pa rin naman si Carl DC sa may bandang Gedli. Si 1-1 ngayon nasa may bandang itaas. Mukhang alam na nila kung ano ang plano. Kung hindi kayang tumim fight, ilabas na ang Benny Cutie Special. Alam nila, napanood nila, napakarami na daw mic check eh. Napakarami ng bots na nilabas ng Echo, sabi ng Menana Evos, napapanood namin yan eh. Kayo di porket naglalabas kayo ng mic check, kala nyo hindi napapanood yung galaw nyo. Hindi yan bago sa amin. Di Ayan, bago. Sanford! Okay, nag-heal na naman ngayon, Spider Miles. Here comes the ultimate coming up from Sanji. Purple lang daw muna, sabi ni Domeng. Okay, goods tayo, purple. Purple tayo, boss. Map wide pressure. Yeah, actually, yung item build dito ni Spider Miles, meron siyang fleeting time, yung priority na kinuha niya dito pagkatapos na pagbuo ng Flask of the Oasis. So kaya ang bilis makuha ni Florin yung ultimate niya. Way of the Dragon coming in. Si Lancy ang papanatan. Flicker out para kay Lancy. Shadow Stampede. Lancy, Ang sakit. meron pa siya mahihila, wala na. Pasok si Kaizen ngayon. May onting pagnakap. full barrage. Barrage na meron si Domeng. The Young Goats. 1v4 na nangyari doon sa may sa last taas, pit. 1-1. Meanwhile, yung top lane naman, barrage coming in. Mukhang barrage din pala, Ang basta kunat. wang crossbow of tang yun. Pero makunat lang talaga si Lord JM. Nako po. Hinabot siya ng Uy, mumo. na-sidesplit. Grabe! Grabe! Kripok! Kung may kripok si Benny, grabe na ubos ang Oh! Ang bilis naman ni Benny Cutie doon! Pag yung kripok,
Bagyong Kripok is real. At Echo ngayon, akala natin lamang na yung Minana Evos kanina. Oo. Pero nakapush na nga sila sa taas. Sila pa yung nakakuha ng Lord. Sobrang sakit nun, pre. Ang ganda na nung control ng Minana Evos. Ang ganda nung attempt ni Lord JM para depensahan, para mahinto sila Oo. Sanford at saka si Benny Cutie. Ang ganda nung hawak nila sa Lord. But somehow, someway, Echo nakahanap ng paraan. And of course, the young goat. Sabi niya, Minay crew, men. Minay Crew. Minay crew. Hinarap ni Carl yung apat. Hinarap niya, apat nandun malapit sa kanya. Yun na yun eh. Heavy spin, retry, exit. Alam mo, isang step lang yung kailangan maging totoo para sa Minana doon. Ma-retry yung Lord. Kung sa Oo. kanila napunta yon, hindi sana Echo ang nagpupush sa kanilang base. Minana Evos, kailangan ng dumepensa. A Luminous Lord crashing down top lane. Isang inhibitor turret na ang nawawala. At parang ganun lang, parang nababaliktad na ng Echo ang larong ito. Penal Again! free zone. Tatlo ang tatamaan ngayon. Pero yung Lord ay nasa batang gitna. Pasok ngayon si Sanford. At ayun yung Star Helix coming out from Domeng. Depensa lang muna. Para side ng Minana. Irerespetuhin muna nila yung push ng Lord. Irerespetuhin din ng Echo yung depensa. Then again, Echo is now on the lead after nung engagement dun sa Lord. wow, Yun ang na yun bilis. eh. Lord lang. Lord lang, ang bilis ng turnaround. Pero Echo, kailangan nila mag-ingat kasi ang ganda ng yung high ground defense ng Minana Evos. Yes. Tignan mo si Domeng, hindi niya binitawan kagad yung full barrage niya. Hindi niya kagad. Ay, sandali! Mukhang ngayon na ata magkakabitawan. Pasok ngayon si JP, Way of the Dragon. Oh, Pero no! may kill mula kay Spider Miles. At ngayon mula na Sanford. Tumatakbo na JP. Tumatakbo Oh, na. no! Appraisers! Oh! Rak! Sa muka! Sa may full barrage. Pero nagkasabayan ng bang 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 bang! Dali, Sa Judy. boom 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 boom! Nagkasabayan yung mga Armalite kung nakita nyo lang talaga. But then again, si Lord JM ang mapapatumba. Nice dodge though from Benny Cutie. Perfect full barrage siya sana yun for Domeng. 1-for-1 trade ang ating natunghayan sa laban na yon at may gold lead na. Ang Echo ay 2.6 gold lead na kanina nasa kamay ng Minana Evos at nagsimula ang lahat ng yon with one crucial retry mula sa Young Goat. And you see here the items getting built up. Crucial items built. JP nagbuo na ng Athena Shield at saka si Benny Cutie. 1-1 already with the Sea Halberd. Ayun So, na. yung bawa sa pag-regen kontra sa Minana Evos, yun na yung sobrang kailangan ng Echo and of course the increased attack speed at saka yung damage din na dinadala ng item na yan. So baka ngayon mararamdaman na natin yung sakit ng crossbow of tank kasi lahat ng mga crossbow of tank na Buhay. nakita natin, buhay pa rin yung mga miyembro ng Minana Evos, specifically Lord JM. Oh, grabe din kasi talaga ang healing and sustain. Hindi lang healing eh, may second life pa kasi. Oo. Na nanggagaling talaga sa Paramis at napakaganda ng drafting ng Minana Evos against the 1-1 this time around. Pero Lord na naman ang nirarush. labanan. Okay. Isang retry na naman ang ating makikita. Retry battle is real. Crucial. 50-50 na naman to, men. Crucial yung poke na nangyari na yun pero nakapag-live seal si Domeng. Benny. Look at the top lane. Look at the top. Napanood na daw to ng Minana na pwersa si Domeng mag-back. Sino makakuha ng retry? Si Oh! Zen! Pero Grabe. sabi ni na Carl DC, sige, kailangan natin i-punish to. Dash out para kay Zen. Laban na lang daw, nag-miss yung recall. Here comes Nandun si Benny. Benny Cutie sa bandang gilid. Ayun na yung mga ultimate ni Sanji. Meanwhile, si Benny gusto pa rin lumipad. Nandito sa Sanford sa bandang gitna. Nagtatabi-tabi na ngayon ang side ng Minana. Round the cross. Full barrage! Barrage! Sakit! Tatamaan yan si Ang JP. sakit! Shadow Stampede. Ghostbusters combo. Minana, Ibo, sila ang nanalo doon. Nagtabi-tabi sila at nagwagi sa teamfight. Medyo disaster yun para sa Echo, men. Oo. Dalawa ang nawala at nakuha pa ng Minana ang Lord. Pinuri natin si Carl, kailangan natin purihin si Kaizen. What a retry battle win! 3v1, nanalo si Kaizen sa retry battle. Kanina ginawa ni Carl, ngayon ginawa ni Kaizen, at ngayon lamang ang Minana Evos, a threatening push coming in from the Tigers. Ang galing na Minana, hindi sila nagtabi-tabi para hindi Oo. mag-proc yung ulti ni Benny. Space out. At hindi lang yun, yung ube nila, sila na mismo yung naghiwa-hiwalay. At dahil sa napakalupit na retry ni Kaizen, nagpupush ngayon ng Lord sa may bandang itaas. Echo ngayon, dedepensa. 2 segundo para kay JP at Carl TZ. It's a 5v3 up top lane. May ultimate si Spider Miles ha, wala pang ultimate si Lance dito. Yung Lord ay nagbabasag, papasok ngayon si Carl. Tusok JP! na si JP, pero nasipa niya pala yung si Domeng. Na-flicker. Domeng, ang ganda naman ng dodge si Domeng na yun, pare. At ngayon si Full barrage. Kaizen, Full barrage. makakapag-live Benny, ba? Benny, At Benny! nakabarrage siya pa lahat. Wala nang magagawa ngayon ang side ng Echo. Delivery si Sanji though. Apat pa rin dito ang side, sa side na Minana ang buhay. Let's see, Basagan Torres sa top, Basagan Torres sa mid. Somewhere out there, sumisigaw na si Doggy. 5-13.
it's Minana Evos with the lead. 3v5 defense, no, 3v4. Itutuloy kaya ito ng Minana Evo. Sinuhold nila ang mga waves. Pinagsasabay nila ang mid, stuff. top, and bot. Ito na ba ang game 1 win para sa Minana o tatapusin ba ng Echo ang depensang ito? Kailangan nila to. Nag-stampede, nag-echo na rin si Sanji. At ayun na, yung penalty zone. Bad beats talaga. Ni-raise na yan ni Lord Isang kanan. JM. At yun yung full barrage. Napakasakit, Kuya Eddie. At hinila pa si Sanboy dito. Walang minion. Oh, no! Pero masakit yung Star Helix na Ghost Bursters. 1 second. Combination. JP Benny Cutie, buhay na rin. Minions. Pulado yung apat dito sa Minana. Anak ko! Oh, Baka no! ultimate Huli! pa si JP! Way of the Dragon! Masyado bang makunat si Lord JM dito? May immortality! At mapapanice mo na lang ang Echo dahil buhay pa sila. Retreat! Saved by the bell. Minana Evos, ano nangyari dun? May moment, may split second, nakatayo lang sila. And just like that, Echo gets to turn it around. Nakapag-depensa sila. Si JP pa nga nakapagkuha ng dalawa. Two-man knock-up. And then the pick-off onto Domeng. Item-wise, everything is checked. Makita mo na lang dito yung buy and sell ng mga items, Immortalities, Winter Truncheons, and of course their Wind of Nature buy and buy out ang ginagawa dito ni Domeng with a trade out, and of course the Guardian's Helmet for Kaizen. Crucial flicker kay Domeng kanina. Sobrang crucial nung Oo. na misdirect niya yung Wave the Dragon. Yes. Makikita natin ngayon, no? Echo ang co-contest pa rin sa Lord na ito kahit kalbo na ang kanilang base. Minana Evos, Echo hindi na nagmamatter dahil lahat sila lock build na at this point. Kung sino mang makakuha ng Lord na to ay siguro mananalo na dahil hindi rin natin alam yung mga ganong klaseng depensa. Akala natin tapos na pero hindi pa pala. Oo nga, namula rin kasi silang apat eh. So tinake ng Echo yung opportunity, kaya yun eh. Pasukin mo, full life ka, tapos apat pulado, palag na yun eh. Big vision ang binigay dito ni Sanji gamit ang kanyang Novaria. Nakita nila si Domeng at saka yung dalawa pang miyembro ng Minana Evos. Nag-push sa baba. So sa bottom lane. Echo. Naka-win talker na nga rin dito si Sanford eh. Oo. Handang-handa naman napak ng Torre pero mukhang lilipat pa ng lane. Okay. Uy, si Benny, lilikod. Oh! Sinong pumasok ngayon? Si JP. Pero wala pala magaganap. Habang si Lancy ay nandito. Lancy, meron pa siyang ultimate. Nag-aarang ngayon si Kaizen. Napakagandang heal mula kay Spider Miles. Nakabantay ang Minana Evos sa kanilang base. Alam nila ang pwedeng gawin ni Benny Cutie. Benny Cutie, nakita na ng Minana Evos kung nasan siya. Magpapakita siya sa bottom side. Pupok lang Sanji with the recalls. Oo, para tayo nanonood ng chess dito ngayon, no, Manjin? Hindi mo alam kung saan ba dapat pumwesto ang isa dahil may presyo ang bawat galaw sa mapang ito. And 22 minutes in, Carl TZ pinapaingay na yung Lord. Sinasabi niya sa Minana Evos na gusto namin to, pero mukhang may iba silang pinabalak dito. Merong parang may bagyo ata eh na at ating nakikita low pressure area doon Oo. sa bandang mid lane na pwede pumunta sa bottom lane. I really want to give it up to Lord JM. Yes. Keeping the composure sa pagdidepensa dito kay Benny Cutie. At hindi lang yun, no, katapat din niya si Sanford, isa sa mga pinakamalakas na XP laners in the entire Uy, world. pero- Nag-flicker out si Lord JM. Buhay pa rin siya, boss! Oo, Buhay pa rin. buhay pa Una rin. talaga ng Tarisla na to. Laki ng maso. 2 minutes in na tayo sa Lord Dance na to. Talagang pinapatagal ni Carl. Hinihintay yung mga waves at pinaglalaban ang map control. Chess game na ang laro ngayon sa mapa. Oh, maduduling ka talaga dito kasi tinitignan mo yung Lord kung ikaw yung Minana Evos pero tinitignan mo din yung side lanes mo. Oo. Ayaw mo ma-split push, ayaw mo ma-backdoor. Uy, JB na Grabe yung yung siya. vision. Astral Echo. Uy, Ay, hihila pa siya! nakatap! Sumakto yung last pixel doon, sabay na doon. Uy, si Sanji! Wala siyang immortality ngayon ha. Nandito si Benny Cutie, magki-creep walk in. Binabanatan ngayon Sanford, si Kaizen. Sanford! Sanford nasa likod. Sumasapak-sapak. Boom, boom, boom. Pero healing galing mula kay Spider Miles. Kunat! Ay, double knock-up. Pero ang kunat pa rin Oo. talaga ng Minana Ang Evos. kunat, Sanford! Lahat na ng ginawa ni Sanford, ginawa niya na pero hindi pa rin kaya. Goal barrage! Ang kunat ng Minana Evos! Si Spider Miles nakatago dun sa bush at nahiling galing niya ang mga kupunan niya, ang kanyang mga teammates to the point na dalawa na wala sa Echo. Naipit na't lahat, nabuhay pa rin. Ultimate OB lineup is real for Minana Evos. Ultimate UB lineup ata ito po si. Dalawang ultimate. Ultimate healing galing. Galing sa Minana Evos. Grabe, lahat na ginawa ng Echo na tama. Sabi ng Minana Evos, may second, third, fourth, not 2, not 3, not 4, not 5 chances
para makanalo sila sa laban. Ang dami nilang heal, sobrang kunat nila, and this Lord is looking good para sa Minana. Sobrang crucial din ng Wind of Nature doon ni Domeng bago siya pag-ipitin ni Carl TZ. Pero retry battle na naman to. What if biglang umikot si Carl? What Oh if my i-retry niya? Kaizen, wag mo hayaan mangyari yan! Pero kasi sabi ni Domeng, Oh! laban na lang to. Spinaruni mula kay Carl, may Nahintay- stop! Oh! Kaizen ngayon! Not this time, Carl! Ako ang mas malupit na K as Kaizen will secure the Lord. At nakita mo yun, calculated by Echo. Sinubukan nila Sanji with the Astral Recall. Carl TZ sinubukan mag-retry. But Minana Evos, ulit ang ganda ng composure, the improvement with the Lord fighting. And of course, Kaizen again on point sa pag-retry. This is it. Ang depensang malala na naman mula sa Echo. Si Benny Cutie nagpe-pressure sa may bandang ibaba, mukhang i-hold ni JP ang Lord sa mid lane. Konting pag-aabang lamang, konting paghihintay sa mga pwedeng mangyari, pero may wave din kasi sa itaas. And this is a 4v3 sa base nila. Ang sakit ng Lord. Oo. Kalahati na yung buhay ni JP, JP. napabalik siya. At tama si Umi, may wave kasi kaya pwede ka namang sumaybay dito sa top. At nako, napadoble pa ata yung wave doon sa ginawa ni JP. Oh, Benny! Boomerang coming in, bumaba na lang si JP, si Benny Cutie Benny. dito. Yeah! Pero matatamaan siya ng penalty Oh, zone. no! And Benny Cutie is down. And that is it. Minana Evos will take game number 1. And this winning moment is brought to you by our official sponsor,